Ang Philippine Navy ay iniulat na papalapit ng makamit ang isa sa pinakamahalagang pagbili sa kasaysayan nito, ang HDF 6000 frigate, isang makabagong disenyo mula sa South Korea na itinuturing na kasing laki, tatag at lakas ng isang modernong destroyer. Ang plano ay dumating sa napapanahong yugto. Habang patuloy na humaharap ang Pilipinas sa mga hamon sa West Philippine Sea, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng barkong pandigma ay magiging malaking hakbang tungo sa mas matatag na depensa sa dagat. Ipapakita nito sa mga kaalyado at karibal na ang bansa ay seryosong pinapalakas ang kakayahan nitong ipagtanggol ang karagatan at igiit ang soberanya. Sa mahabang panahon, ang Philippine Navy ay umaasa sa mga lumang barko, kadalasan ay second-hand at mahina sa armas. Ang pagdating ng Jose Rizal class frigates ay isa ng makasaysayang pag-unlad, ngunit ang HDF 6000 ay higit pa roon. Ito ay simbolo ng pag-angat sa isang bagong antas ng teknolohiya at kapangyarihan. Isang barkong may kakayahang magsagawa ng malayuang operasyon, makipaglaban sa himpapawid, dagat at ilalim ng dagat, at magbigay ng tunay na deterrence. Ang pinakapuso ng barkong ito ay ang 48 cell Vertical Launch System, VLS, na kayang magpalipad ng mga advanced na armas tulad ng SM-3 at SM-6 missiles para sa air at missile defense, Tomahawk cruise missiles para sa precision strike sa lupa, at VL ASROC torpedoes para sa anti-submarine warfare. Mayroon din itong 16 na Sea Star anti-ship missiles, isang 76 na milimetro rapid fire gun, modernong close-in weapon systems, at torpedo tubes. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagbubuo ng isang multi-mission combat ship na hindi pa nagkaroon ang Pilipinas. Hindi lamang ito malakas sa armas kundi moderno rin sa sensors at depensa. Inaasahang magkakaroon ito ng advanced AESA radar system para sa 300 at 60-degree coverage, sonar systems para sa ilalim dagat na pagbabantay, at electronic warfare suites upang matukoy at hadlangan ang mga banta. Ang pagkakaroon ng counter-drone systems ay nagpapakita ng kahandaan nito sa mga bagong uri ng digmaang pandagat. Itinuturing ng mga tagamasid sa depensa na kasing simboliko ng Yamato ng Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig ang HDF 6000. Hindi dahil sa laki, kundi dahil sa kahulugang dala nito, ang pagpapakita ng pambansang determinasyon na ipagtanggol ang soberanya at karapatan sa dagat. Sa aspeto ng geopolitika, lalong pinatitibay ng proyektong ito ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea. Nauna nang nagbigay ang Seoul ng 2 Jose Rizal class frigates at 12 FA-50PH fighter jets. Ang HDF 6000 ay magiging patunay ng lumalalim na defense partnership ng dalawang bansa at maaaring magbukas ng mas malawak na kooperasyon sa larangan ng pagsasanay, suporta sa logistics at pagbuo ng armas sa hinaharap. Ang pagbiling ito ay ganap na akma sa Horizon 3 Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines na naglalayong maging moderno at sapat sa sarili pagsapit ng dekada 2030. Sa HDF 6000, magkakaroon ng bansa ng kakayahang mag-operate sa malalayong karagatan, lumahok sa pandaigdigang ehersisyo, at magpanatili ng presensya sa mga lugar na pinagtatalunan gaya ng West Philippine Sea. Gayunman, may mga balakid na dapat isaalang-alang. Ang mga malalaking proyektong militar ay kadalasang naaapektuhan ng pagbabago sa pamahalaan. Kapag nagkaroon ng lideratong hindi prioridad ang modernisasyon, maaaring maantala o maputol ang programa. May mga babala rin tungkol sa posibilidad ng mga lider na maaaring makompromiso ang pambansang interes kapalit ng pansariling pakinabang. Dahil dito, mahalaga na ituring ang proyektong ito bilang pambansang pangangailangan na dapat protektado laban sa politika. Para maisakatuparan ng planong ito,
Kailangan ng matatag na kombinasyon ng tatlong salik. Una, ang tuloy-tuloy at sapat na pondo upang hindi maputol ang kontrata o maantala ang paggawa ng barko. Pangalawa, ang malinaw at pangmatagalang political will mula sa pamahalaan at kongreso upang suportahan ang proyekto hanggang sa dulo. Pangatlo, ang pag-apruba mula sa mga bansang pinagmumulan ng armas tulad ng Estados Unidos para sa mga sistemang gaya ng Tomahawk at SM missiles dahil kinakailangan nito ng export clearance. Bukod sa pondo at armas, kailangan ding paghandaan ang pagsasanay ng mga tauhan, ang maintenance infrastructure at ang logistics system na magtitiyak na ang barko ay palaging handa sa operasyon. Dapat ding isabay ang pagpapalakas ng shipyards at repair facilities upang masuportahan ang mga susunod pang barko sa programa ng modernisasyon. Kung maisa sa katuparan ng Pilipinas ang lahat ng ito, ang HDF 6000 ay magiging simbolo ng bagong panahon para sa hukbong dagat. Isang konkretong patunay na ang bansa ay handa ng ipagtanggol ang sarili hindi lamang sa salita kundi sa tunay na kapangyarihang pandagat. Ito ay magiging sandigan ng pambansang karangalan, kapayapaan at kalayaan sa karagatan.